ng kaso ng annulment sa ating bansa, makakapanayam natin ngayong umaga ang ating kapuso sa batas at resident family lawyer sa unang hirit ng GMA, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Magandang umaga din at syempre magandang umaga sa ating mga kapuso na sumusubaybay sa atin. Okay, Attorney, yun nga, yung sinasabi nitong nakaraang 8 taon ay tumaas daw yung bilang ng annulment cases. Bakit sa tingin ninyo tumataas? I think sa society din natin yan, no? Yung values, sa palagay ko, ang personal na opinion ko, nag-iiba ang values. Diba? Yung mga kabataan ngayon, madalas natin naririnig, you only live once, life is short. So yung parang yung concept ng instant gratification, parang hindi na sila mahilig ngayon na magkapamartir pa kung hindi na nila gusto ang sitwasyon. Gusto nila maghanap na ng solusyon para mawala na ang problema. I think isa pa dyan yung women empowerment. Kasi nag-iba na rin ang values ng kababaihan ngayon. Di tulad dati, at saka iba na rin yung values ng mga nanay at mga lola natin na dati nakakahiya. May stigma pag ikaw ay hiwalay sa asawa or pag aaminin mo na failed ang marriage mo. Pero ngayon, since ang kababaihan natin, at saka yung ibang mga kababaihan, since nasa bahay lang sila, namomroblema sila kung hihiwalay sila sa asawa nila, paano nila bubuhayin ang kanilang mga anak. So, dahil empowered na ang kababaihan ngayon, siguro in a certain sense, mas malakas na rin ang loob nila na humiwalay. Pero yung process ng annulment, pareho pa rin ba? Ganun pa rin ba kahaba? Or bumilis ba? I don't think bumilis. Kasi unang-una, yung constitution natin at pati na yung mga nasa office ng Solicitor General na palaging nagmamatsyag, palagi silang nandyan bawat kaso ng annulment or declaration of nullity, talagang ang view kasi ng constitution natin at ang mga batas natin geared talaga towards the preservation of marriage. So napakahirap theoretically and usually mahirap talagang makakuha ng isang declaration of nullity. Gaano katagal? Depende din yan. Di ba? Maraming factors yan. Aside from the fact na yung batas natin talagang in favor of preservation of marriage, alam din natin na napakaraming kaso na nasa mga docket natin ngayon. So kung minsan, actually madalas, kunwari, nagkasakit ang kliyente mo, kailangan mo magpa-postpone. Ang susunod na resetting niyan, 4, 5 buwan. So, kasi marami rin hinahandle kasi pa maraming na hinahandle. kaso. So pag nawala ang iyong setting date, at pipila ka pa sa huli, di ba? So, Mga usually 5-6 na buwan. ilang gaano katagal inaabot? Buwan ba? Taon? Well, ang na-handle ko personally, ang pinakamabilis na ay 6 na buwan. But that's a rarity, okay? Yung iba, lalo na kung lumalaban yung isang asawa, ayaw niya talagang magpaanal. Or marami silang propiedad na hindi sila magkasundo kung paano paghahatian, tumatagal ang kaso. Kung minsan, mga 6, 8, 10 taon, hindi pa natatapos ang kaso. 10 years. Yes. Ganon katagal. Meron talagang ganon. Okay. Magkano yung ginagastos? Siyempre, depende rin yun sa tagal, di ba? Depende sa tagal, depende sa number ng hearing, kasi siyempre depende sa abogadong kukunin mo. Pero ano yung range, yung mga average? Kasi katulad ng declaration of nullity, na ang basihan ay psychological incapacity ng isa o parehong partido, kailangan mo kasing kumuha ng expert opinion. So kukuha ka pa ng psychologist o psychiatrist na kailangan mong bayaran. And siguro minimum yan of about 20,000, 30,000, pataas, depende sa galing, depende sa experience ng psychologist or psychiatrist. Hindi pa kasama ang abogado, syempre. So, aabot ng at least 100,000 or more? I would say yung mga expenses, kailangan mo talagang mag-save kahit papano, whether hindi masyadong dekampanilya ang abogado, na hindi masyadong kilala ang psychiatrist mo, marami ka pa ring gastos. So, kailangan pa rin. May iba-ibang ways para mag-separate kayo ng iyong asawa. Meron yung legal separation, merong annulment. May annulment. May declaration of nullity, okay? Ano yung pagkakaiba ng legal separation muna with annulment? Yung legal separation, meron lang mga grounds binibigay ang batas, kunwari sexual infidelity or physical abuse, or inabando ka na ng asawa mo, na pwede kang pumunta sa korte at sabihin na wala na akong obligasyon na tanggapin siya at saka gusto kong isettle na ang finances namin. Mas madali yun, yung Mas proseso. madali in a sense, oo. Kasi hindi kasi didi-dissolve ang marriage bonds eh. Sinasabi lang na, pwede na kayong mabuhay ng magkahiwalay, hindi mo na eredero or eredera yung spouse na may kasalanan. Diba? Pero hindi ka pwede mag-asawa ulit. Pero hindi ka pwede mag-asawa ulit. Paano Kasi yung mga legally, bata? you're only pwede lang kayong mabuhay ng... Kasi di ba ang marriage vows natin, you to live together, to ganyan. Wala na yon. Pero
hindi pwedeng mag-asawa ulit. Yung mga bata, kung, di ba, sa ilalim ng batas natin, kung under 7 ang bata, usually with the mother. Unless may compelling reasons na hindi dapat ibigay sa nanay, after that age, kino-consider na yung choice ng bata, kung sino ba ang mas mabuting parent para dun sa bata. Legal separation yan. Legal separation. Kapag annulment, pwede ka mag-asawa ulit. Pag annulment or declaration of nullity, pwede kang mag-asawa ulit. Pero yung kaya lang nagkakaiba dyan, yung annulment kasi, yung pag kinasal ka, valid ang kasal mo, pero meron lang ground na binibigay ang batas na pwede mong ipasawalang bisa. Halimbawa, kung between 18 to 21 kayo kinasal nang walang consent ng mga magulang, pwede ipasawalang bisa yung kasal na yan. Or kung merong pagpapanggap, buntis pala si babae ng lalaki na hindi niya pakakasalan, yon ground yon. Pero at the start, kasi pwede namang sabihin nung partido na naloko, na hindi, kahit na alam ko ngayon, pumapayag ako, valid pa rin, tuloy ang kasal. Yung declaration of nullity, meron kasing mga requirements ang batas na pag hindi nasunod, talagang parang never naging valid ang kasal. Kaya ang tawag, declaration of nullity, sinasabi lang ng korte na, oo, nung kinasal kayo, walang bisa ang kasal na yan. So halimbawa, kinasal kayo ng walang marriage license, walang seremonya. Yung mga grounds na yan, talagang from the beginning, hindi valid ang kasal. Okay, yung mga bata, paano yun kapag annulment? Ganun din, same as legal separation ba? Yung kung saan napupunta yung mga bata, depende sa age ng bata. Kung less than 7, usually nga sa nanay. After that age, kino-consider na ang maraming bagay. Yung parents, kung anong gusto ng mga bata. Pero ang isang effect din yan, katulad ng kalimbawa, declaration of nullity, walang bisa ang kasal, ang supposed kasal, ang nangyayari, nag-shift ang status naman ng bata. Halimbawa, na dapat kung valid ang kasal, di legitimate children sila. Kung walang bisa ang kasal, declaration of nullity, ang mga bata ay illegitimate. So nag-iiba ang mga karapatan nila bilang mga anak, except kung psychological incapacity, kasi specific sa batas na pag psychological incapacity, legitimate pa rin kahit walang bisa. But for all the other grounds, walang marriage license, or wala sa tamang edad, kunwari less than 18, kahit na ano pang kagustuhan ng mga magulang at ng mga bata, hindi sila pwedeng ikasal, invalid. Ang mga anak, illegitimate. So iba ang mga karapatan nila. Okay. Sa madaling sabi, it's not that easy to dissolve your marriage. It is not that easy. It's actually very, very difficult. Very it's difficult. expensive, and it's napaka-traumatic. Lalo na sa mga bata. Lalo na sa mga bata. And even for the parties, talagang para kang inaano niya, pinipiga. So anong advice mo sa mga you know, may marriages na hindi nagkakasundo ngayon or Well, siguro mag-isip, actually, dapat siguro ang kausapin natin yung mga nagbabalak ikasal. Right. Diba? Na talagang tama naman ang sabi nila ever since na ang pag-aasawa, hindi yan parang yung kanin na mainit na pwede mong iluwa pag diba? Talagang malaki ang effects, lalo na kung meron kayong mga anak, nagiging malaki ang epekto sa mga bata kung naghihiwalay. At saka malaki din ang epekto whether or not naghihiwalay ang mga magulang, kung palagi nagbabangayan, nag-aaway. So, siguro kailangan talaga, kasi ang dami ding parang immature, hindi pa sila talaga ready ikasal, pumapasok na sa ganung sitwasyon. So, talagang kailangan pag-isipan. Para naman dun sa mga nasa sitwasyon na yon, kailangan natin malaman, napakahirap talaga to get out of a marriage legally. Okay? Tsaka alam nga natin, merong mga kinakasal sa simbahan, kinakasal ng civil, dalawa kasi yan, at saka iba din ang proseso for both. So, napakahirap talaga. So, kung nandun man kayo sa sitwasyon na yon, unless, kailangan yung kumonsulta din sa abogado kasi meron ba talagang grounds? Diba? Bago nyo ipasok yung sitwasyon na ayoko na nitong kasal na to, kailangan yung ipa-assess ng mabuti kung meron ba talagang grounds. Otherwise, siguro you just continue to work and work on the marriage, I guess. So madaling sabi, seryosong bagay ang pagbabakasal. Sobra. Sobrang seryoso dahil mahirap lumabas dito. Madaling pumasok pero mahirap lumabas. Napakahirap lumabas. And siguro talagang kailangan isipin kasi masyadong malaki yung epekto for everyone involved. Maraming salamat sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat. Susunod! Natural spring sa isang bayan sa Bohol, patok na pasyalan ngayong tag-init. At ang
Ang kauna-unahang Pinoy global runner na nagtatangkang ikutin ang buong mundo sa pamamagitan lang ng pagtakbo, si Cesar Guarin. Makakapanayam natin siya mamaya. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go. Ngayong Lunes sa Brigada. Ang inaasahang matinding bakbakan sa pagitan ni dating Pangulong Joseph Estrada at Manila Mayor Alfredo Lim sa pagkaalkalde ng Maynila, lalong tumitindi sa pagsisimula ng kampanya. Ano ang strategiya ng magkabilang kampo para makuha ang boto ng mga Manileño? Alamin ngayong Lunes, alas 8 ng gabi sa Brigada. Don't look down. 473 feet. Yung pinakamataas na zip line sa Pilipinas. Para mauhulog ka na dito sa edge. Pinagawala siya! Andiyan na again! 3, 2, 1, go! Pakisabi na sa producer, sobra-sobra na siya. Rappel down pa. Cebu City! Inagaw ni Teresa ang asawa ni Andrea. Ang dami ko nang naitulong sa'yo. Ano, katulad na? Pagpaaral ang anak niya. Di ba ginawa niyo rin naman ang katulong? At nang matauhan si Arman, Ikaw pa ang nagbayad sa ospital nang magtangkang magpakamatay itong si Teresa. Mamili ka ngayon din. Sino yung pinili kakabit niya? mo o kami. Mahal ko po si Arman. Ang pag-ibig ba ay katapat ng iyong buhay? personalan ang unang hakbang. Lunes, pagkatapos ng Mars. Papayag ka ba kung isa sa 4 mong anak ay magpakasal sa isang mahirap? Ayaw mo i-data. Pagsabay-sabay natin. O ano? Tungkol yun sa sinabi nyo kanina pagsasabay-sabay natin ang ating kasal. Sorry ho. Takilya Blockbuster. Kayo'y nanonood ng News to Go. Make a point. Make it work. Make a change. Make a choice. Make your vote cool and clean. A message from C2 para Sarap ng Bukas! Sarap ng bukas! Isang sasakyan ang nasunog sa C5 flyover sa